kailangan nyo dalhin din po rito sa lugar na to ang yung mga anak. Nakakatuwa po kahapon. Alam ko, tumulo yung luha ko kahapon. Nung pagbaba namin, may surprise silang ginawa sa mga bata. Di ba? Pag sabi nga, pag nagtatanim ka, hindi ba pwedeng hindi magbubunga. Natuwa po kami sa mga bata kahapon. Tumulo po yung luha ko sa ginawa nila sa amin. At sabi po, napakahalaga po ng karunungan. Tingnan niyo po ginawa ng gobyerno natin. Meron silang K-12. Hindi po sila nakontento ng hanggang pagkatapos ng high school o magkakalis. Meron pa po talaga pinahaba pa. Bakit po kaya? Nais po ng gobyerno natin, ng pamahalaan, lalo pa tayong matuto. Lalo tayong mag-aral mabuti. Dahil hindi po sapat yung pag-aaral na yon. Dito rin po, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi po sapat na 2 verse ang alam natin. Di po ba? Hindi po mahalaga na. Sabi nga, 5 taon ka na, John 3:16 pa rin. Lagi mo pinananaga yung John 3:16. Minsan hindi kailangan yon John 3:16. O kaya, bahala na si pastor, papaliwanag ko kay pastor. Kay pastor ko sasabihin. Di po ba? Napakahalaga. Kaya nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ito po ang kahalagahan. Sabi po rito sa Kawikaan 19:11b, ang karunungan ng tao ay nagdudulot ng katyagaan. Di po ba? Hindi pwedeng pagpasok po ng grade 1, engineer ka na. Di po ba? Matyaga ang tagal. Alam mo, nakuha ko po yung diploma ng Toga picture ng isang nakarang araw. Sabi ko, tiri mo, 7 taon. Sa loob ng 7 taon, saka nagkaroon siya ng Toga picture, di ba? Graduate na yung anak ko. Diba, sabi ko, sa pagtsatsaga, hindi po pwede na, gusto. Saka pa, pagpasok ng eskwela, saka po nagkakaroon pangarap ang bata. Di po ba gusto niya na maging ganito? Di po ba? Hello? Amen. Di ba, hindi ang bata nangangarap hanggat hindi siya nasa eskwelahan. Okay nangangarap man, hanggang doon na lang, hindi natapos kasi hindi siya nag-aaral. At sabi ko, kailangan lagi tayong may oras sa ating mga anak. Di po ba? Hindi pwede natin ipagkatiwala lang sa teacher. Amen po, kasama tayo sa pag-aaral ng ating mga anak. At dito po sa atin, lagi pong nakaalala yung ating mahal na pastor at pastora sa atin. Lagi po tayong tinututukan. Alam niyo po bang napakapalad natin? Ba't meron pa tayong mentoring? Bukas po, kung gusto po kayong sumali sa mentoring, ay po sabihin niyo po kila pastor. Hindi po sapat yung ganito. Meron pa pong pinupukpuk pa kami para lalo kaming maging matuto pa. Diba? Hindi po sapat. Sabi nga, tuwing linggo lang tayo nakikita, pero kailangan tayong siksikin ng kaalaman ng Diyos, ng salita ng Diyos. Sabi nga, dapat tayong maunahan, dapat nating unahan si Satanas sa puso ng mga anak natin. Amen? Kasi pag mga bata, madaling pasukin yan. Dahil hindi pa sila konti pa lang nalalaman nila. At ano po yung una? Kailangan i-set natin ang ating mga anak sa school. Sa susunod po, love. Tandaan niyo po yung letters ha, kasi may mabubuo po tayo dyan. S, school. Sunod po, L, love. Mahalin po natin ang ating mga anak. Alam niyo po kahapon, gusto ko ba ulitin yung kahapon, nag-date kami. Sabi ko, nakakatuwa pala kasi ang tagal na namin hindi nag-date. Pero nakakatuwa po. Kami lang na dalawa, hindi mo namin yung mga bata. Siyempre, pangit ang naglalakad kami, dala-dala yung mga bata, di ba? Sagwa ka niya. Tapos sabi ko nga, ano ba yan? May dala tayong bag. Para naman tayo maglalayas? Huwag na nga muna, di ba? Kailangan medyo sexy naman pag nag-date. Alam niyo po, sabi nga, meron pong kwento dito sa love. Ganito kapag gusto niyo po yung kwento eh. Sabi po ng misis, mahal mo ba ako? Sabi naman dun, mister, kaya nga ako nagtatrabaho para sa inyo eh. Tapos parang hindi na kontento yung misis, mahal mo ba ako? Di ba kaya nga pag may sakit ka, di ba nasa tabi mo ko? Ganun yung sagot, mahal mo ba ako? Aabot ba naman tayo ng 25 years, hindi kita mahal? Eh, ba't di mo sinasabi? Diba? Hindi niya sinasabi kaya. Alam niyo po ba yung sinasabing, I love you tuwing umaga? Nakakadagdag ng 4 na araw sa buhay natin. Sinabi niyo po ba yun araw-araw sa misis niyo? O sa mister niyo? O hindi? Everyday po, pagmulat ng ating mata, mahal kita. 5 days po. Anak ang idadagdag niyan. At alam niyo po ba, bakit sabi niyo yung love na yun? Ano po ba ang definition ng love? Ha?
definition ng love? May bago pong definition ngayon ng love. Love is an action word. Diba? Gumagalaw yan, hindi pa pwede makikita. Hindi na pwede pong ganon. At alam niyo po ba na kailangan ipakita, show, sabi, ipadama, express, at sabihin, tell. Tingnan po mabubuo. Kailangan ang love yung set nyo. Diba? Kita niyo? Kailangan po nakaset ang love na yan. Kailangan sabihin, hindi pwedeng, oo, mahal naman kita, hindi po ganon. Napakahalaga po ng pagmamahal. Dahil ang Lord, napakahalaga ng binigay na inalay na pagmamahal niya sa atin. Di po ba? Amen. Parang hindi yung binsido. Alam niyo po pag may mga Mr. Casey sa kayo, mararamdaman niyo yung pagmamahal. Kasi po yung mga nanay, alam niya, pero may mga anak, hindi niyo pa, pero sa mga nanay, alam niyo kung gaano kayo kamahal ng mga nanay at tatay niyo. Amen? Amen. At sabi po sa Kawikaan 10:12, ang pagkamuhi ay nagbubuntot ng kagalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kamalian. Di po ba? Pag namumuhi ka, talaga, ang kasunod, nagagalit ka. Ngunit, tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kamalian. Di po ba? Pag nagkakamali, ako minsan ng mga nanay, naging susipidora. May po, hindi ako na nagkamali niyan. Diba? Minsan may mga mali ang anak natin. Dahil sa pagmamahal, minsan tayo inaako natin yung mali nila. Amen po sa mga nanay? Diba? Kasi nga dahil mahal mga anak, kaya mong pagtanggap. Diba? Diba ang Panginoong Diyos, hindi naman talaga siya nagkasala eh. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, siyang ipinato sa krus. Amen? Amen! Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung po ang pagmamahal. Kinakalimutan niya kasamaan mo ang kakapagkakamali mo. Diba? Dahil mahal ka. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen po? At sabi po sa Proverbs 15:17, mabuti ba pagkain gulay na puno ng pagmamahal kaysa sa pinatabang guyang bat-bat ng kapuruan? Diba? Okay lang na gulay pero talaga nagmamahalan kaysa namang botya galing sa rep ng kapitbahay. Ay, mali po atay na. Di po ba? Yung ibig mong sabihin, di ba, kahit gulay, pag nagmamahalan, kaysa nga naman masasarap yung kinakain nyo, o puro naman, di ba, hindi naman nagkakasundo-sundo, nagagalit-galit, di po ba? Okay lang yung gulay, pero talaga yung pagmamahalan na doon. Amen po? Ipakita mo ang iyong pagmamahal, sabi nga, ipakita. Kailangan ipadama, sabi niya. At sa mga nanay, huwag po tayo magpapakita ng paborito sa ating mga anak. Lahat natin sila mahal, di po ba?